Good afternoon, mga kuya, mga ate. This is Kuya King. Isang magandang araw po sa lahat po at sa bawat isa sa atin. Maraming salamat sa ating mga viewers na walang sawang sumubaybay sa aking mga vlog, sa aking mga ina-upload na mga videos. Thank you. Today, we are so blessed sapagkat tayo po ay maging bahagi ng isang kwento ng isang tao na nangangailangan po ng payo mula sa kanyang pinagdadaanan. Wow. Hawak ko po ngayon ang sulat ng ating kapatid na humihingi po ng tulong, and I hope na mabigyan natin siya ng payo, ng naaayon at nararapat para sa ikabubuti ng lahat. Basahin ko po ang isang liham na aking natanggap through email. So akin pong isinalin sa papel na ito. Sabi niya, Dear Kuya King, salamat sa pagbasa ng aking liham. Itago niyo po ako sa pangalang Dan. Ako po ay may kinakasama sa ngayon. May isang kaming anak. Noong una, okay naman po ang pagsasama namin. Kalaunan, palagi po kaming nag-aaway sa dahil sa kanyang mga magulang. Mas mahaba pa, Kuya King, ang nilalagi niya na oras sa bahay ng kanyang mga magulang kaysa bahay naming mag-asa. Wala rin kaming ipon dahil siya rin ang sumusuporta sa pangangailangan ng kanyang mga magulang at kapatid. Nahihirapan po ako, Kuya King. Palagi kami nag-aaway at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi naman po sa ako'y madamot. Hindi naman po sa ako'y masama. Pero Kuya King, yung para sa amin ay nawawala. Sana po ako ay mabigyan niyo ng payo sa aking pinagdadaanan sa ngayon. Lubos na gumagalang, Dan. Napakahirap nga ang iyong pinagdadaanan sa ngayon, Dan, na kung saan ikaw ay nasa isang sitwasyon na kung saan kailangan mong makibagay, kailangan mong mamili sapagkat very complicated yung sitwasyon mo sa ngayon. Pero para sa akin, ito po ang aking may papayo. Dapat nung una ay malinaw sa inyo, mag-asawa o yung kinakasama mo, kung ano ang pinasok nyo. Una, dapat muna kayong magpakasal. Para sa akin kasi ang kasal ay isang sagrado at ito po ay blessing. Blessing ng ating Panginoon. So dapat magpakasal muna kayo upang maisaayos ang lahat. Okay? And then pangalawa, pag-usapan nyo mag-asawa. Magkaroon kayo ng time na kayong dalawa lamang. Pag-usapan nyo kung ano ang nangyayari sa inyo ngayon, kung ano yung nararamdaman mo, kung ano ang napapansin nyo. Sapagkat ako, Dan, ay naniniwala na lahat ng mga hindi pagkakaunawaan ay nadadaan sa usapan yan, sa mabuting usapan. Okay? Pangalawa, hindi naman masamang tumulong, especially sa mga magulang. Kasi bilang isang anak, lalo tayo sa bansang Pilipinas, talaga namang yung ties natin sa isang mga magulang ay palagi na lamang or ganun tindi. Kaya nga ang mga Pilipino ay close family ties ang isa sa tinatawag na ganun. So hindi naman masamang tumulong. Bagkus in-encourage ko nga ang bawat isa tumulong sa magulang. Sapagkat magulang sila eh. Kung hindi dahil sa kanila, abay wala tayo sa mundong ito. Pero, ang pagtulong po ay may limitasyon sapagkat kayo mag-asawa
ay meron ng sariling pamilya. Okay, dapat marunong kayong mag-set ng limitation na ito yung maitutulong sa magulang, ito yung para sa atin, para sa future ng ating anak, para sa pangangailangan natin. Okay? Sapagkat ako po ay naniniwala na ang anak na patulungin sa magulang ay pinagpapala ng ating mahal na Panginoong Hesus. Okay? Pangalawa, dapat maliwanag sa inyo kung ano ang responsibilidad nyo bilang ama, bilang magulang, bilang anak. Kasi minsan, sa mag-asawa, minsan, lagi nag-aaway yan dahil sa mga in-laws or mga biyanan. Sabi nga ng iba, mapalad ang isang mag-asawa kung sila ay makakatagpo ng isang biyanan na kung saan supportive. Kasi kalamitan sa mga kwento na ating naririnig na ang biyanan ay hindi kasundo lagi ng kanyang manugang. Pero dahan sa akin, pag-usapan niyo mag-asawa yan. Kailangan maliwanag sa inyo kung ano ang inyong responsibilidad. Sapagkat meron na kayong anak na kailangan niyo rin paglaanan ng financial in the future, mag-aaral yan. So dapat maliwanag sa inyo. And sa ating mga viewers, comment po kayo kung ano po yung opinion nyo sa bagay na ito. At nang sa ganon, makita ni Dan, mabasa niya yung mga payo na maaring mapulot niya, magamit niya upang magkaroon po ng tinatawag na kaayusan yung kanyang pagsasama. Sapagkat ayaw natin na hahantong sila sa punto na mag-aaway hanggang sa maghiwalay. Kawawa po yung bata. Lalaki siyang walang magulang. So, sa mga viewers po, in-encourage ko po na please comment po kung ano po yung maipayo nyo sa ating kapatid na si Dan. And I hope, Dan, nakatulong ang lahat ng aking binanggit sa iyo, lahat ng aking sinabi, makatulong ng malaki upang magkaroon ng kaayusan ang pagsasama niyong dalawa. Yun lamang po sa araw na ito, nawa yung pagmamahal ay hindi po mawala sa bawat isa sa atin bilang mag-asawa, sapagkat mahalaga po yan. Ang pagmamahal, siya po yung nagbubuklod sa ating lahat. Okay? And I know, mahal tayo ng mga viewers natin at hindi nila hayaan na wala silang may ambag, wala silang maipayo sa iyo, Dan, sapagkat ang nais din ng ating mga viewers ay magkaroon din ng kaayusan. Sa mga viewers natin na nakararas ng ganito, maaari nyo pong ipayo kung ano ang ginawa nyo, kung ano ang naging experience nyo in the past sa mga binan nyo, sa mga magulang ng asawa nyo. At nang sa ganon ay ma-adapt or makuha, magamit ni Dan sa kanyang kinakaharap na problema ngayon. Okay? Huwag po tayong mag-atubiling mag-comments po para kay Dan. At malaking bagay po ito sa kanyang sitwasyon sa mga oras na ito. Maraming salamat po sa iyong tiwala, Dan, at sa lahat po ng may mga kinakaharap o kailangan ng payo sa pinagdadaanan sa ngayon. Huwag po kayo atubili na magpadala ng iyong sulat, ng iyong kwento upang ibahagi natin sa ating mga viewers. At nang sa ganon, makatulong po sila ng malaki at ako makatulong din bilang isang may asawa na kung saan dumaranas din sa mga ups and down, pero tiling matatag dahil pinagkakasunduan ang bawat isa. Kung kayo po ay nais niyo pong mag-email, pa-email po ito sa king.samuntina@yahoo.com. Inaulit ko po, king.samuntina@yahoo.com. Nawa po anuman yung ating pinagdadaanan, anuman ang sitwasyon natin sa ngayon, anuman ang ating maabot sa buhay, anumang blessing na ating matanggap, anumang magandang bagay na ating natanggap, nawa lagi po nating alalahanin kung saan tayo nagmula. Ito po ang aking iiwanan na salita. Maalala mo kaya ngayon, bukas, at magpakailanman. Maraming salamat po.